Smile, Yvonne. I'm smiling. That's your smile. Come on, smile ka naman dyan oh. For me, please. For you? Oo, smile ka naman kahit para lang sa crush mo. Ayan, okay na. Better. By the way, ganda-ganda mo. I know. Anong pwedeng i-expect namin sa love team yung dalawa? Of course, nalatag na sa amin yung mga gagawing movies, series, mall shows, meet and greets. Ayun, marami nga abangan. Sinungaling. So, kamusta naman yung relationship niyong dalawa? Masaya. Masaya kaming dalawa. We've been hanging out this past few days, keeping each other's company, getting to know more. We've been having so much fun. Getting to know more means you both like each other? Yes. No? Oh, Yvonne? Getting to know more means casual lang. Also, whenever hangout na kaming dalawa lang. Tapos yung photos namin na kumakalat ngayon sa internet, yun yung time na pinagsabihan ko siya na wag akong akbayan during group dinner kasi ang uncomfortable. Oh! And sa totoo lang, wala pang nilalatag na project sa amin. We're still waiting and wala pang final decision kung magiging love team kaming dalawa. Yvonne, ano ba? Dapat ba tayong magpanggap na okay tayo? Should we lie more? Eh, totoo naman, di ba? Our love team is not yet official. Sorry, excuse me. Please cut that out. Sumunod ka sa akin. Excuse me. Pakulo yun, ha? Do you even know what you're doing? You're stupid. Imagine 7 taong ka na sa showbiz pero parang wala ka pa rin alam sa kalakaran na to eh. Simula pa lang sinabi ko na sa'yo, cheesy stupid lies won't work sa akin, nagpapakatotoo lang ako. Tsaka bakit ako magsasabi ng mga kasinungalingan kung alam ko naman sa sarili ko na ikakasira ko rin yung mga yan? Ay nako Denzel, you could have just said na, we're good, we're friends, and we're so excited to work with each other. Eh kaso bulok ka. Everyone in this industry kilala ko bilang prangkat may matabas na dila. They know that I don't and can't lie. Eh sorry ka, na-partner ka sa isang babaeng artista na walang preno ang bibig at walang gusto sa'yo. Then what about your smile kanina, ha? You smiled for me. You like me, Yvonne. Yun ang totoo. That. Yes, that. Iniisip ko yung boyfriend ko noon. Sabi mo kasi mag-smile na lang ako kahit para lang sa crush ko. Eh crush ko boyfriend ko, kaya ngumiti ako. Boyfriend? May boyfriend ka? Oo. Okay lang sa boyfriend mo na may ka-love team ka? Hindi pa nga kita ka-love team, kulit. Naka-unli ka ba ha? And yes, if ever, okay lang sa kanya. O sige. Kung matuloy man tong love team natin, hindi siya magsiselos? Ano ka ba? Naka-enroll yun sa anti-selos program ni Jack. Aside from that, alam ko yung limitasyon ko as an actress. Excuse me? Yes, hello. Let's continue na the interview. May mood swings lang kasi talaga tong si Yvonne eh. About the interview, it's already cancelled. Huh? We got a call from your management and they canceled the shoot. Excuse me. Tignan mo itong ginawa mo, Yvonne. Sinira mo tayong dalawa, sinira mo ko. Dawit tuloy yung pangalan ko dahil sa kakagawa mo kanina sa interview. Wisit. Ako ang sumira sa'yo? Baka ikaw ang sumira sa sarili mo. What? Nag-text sa akin ng management. Sabi nila, they want me to stay away as far as I can from you. Why would they do that? You're clueless? Really, Denzel? You're trending right now. I mean, someone exposed you and I think kanina pa tong post na to. Cheating, bullying, and violence towards your past schoolmates, hindi pa marunong humingi ng tawad sa mga biktima at hindi lang yon. When you were 16 daw, may na-hit and run kang isang babae. My gosh, mukhang marami kang pagbabayaran ah. Handle your own issues. I can't save you from this, Denzel. Manager kita, di ba? Just please help me. Hindi na ngayon. Okay? Everyone hates you. Madadawit na rin yung pangalan ko dahil tinulungan kitang tumakbo dati. Sumuko ka na lang sa pulis lalo na at kalat na ngayon sa social media yung video na na-hit and run mo yung babae. How? I made sure na wala na yun ah. Well, I guess the victim retrieved the CCTV footage. She's alive, Denzel. She's alive? Akala ko patay na siya. Si Yvonne yung nabangga mo dati. Alam niya na ba na ikaw yung na-hit and run niya? According to my sources, alam na niya. At alam niya na rin ba na ikaw yung nag-expose sa kanya? Na tinulungan mo yung mga ibang nabiktima niya? That? No love. Hindi niya rin alam na matagal nang alam na management yung mga ginawa niya. Kaya nga 1 taon na siyang walang project, diba? Tapos he was so excited na ma-partner sa akin kasi akala niya okay na lahat. Eh kaso nag-bounce back na sa kanya. Success plano mo, love. Nag-showbiz ka dahil sa kanya. Binuo mo yung pangalan mo tapos nagsumikap ka para magkaharap kayong dalawa. I'm impressed. Dapat lang. 7 taon ako naghirap sa showbiz para lang mapabagsak siya. Congrats, Yvonne. Hindi na siya makakaahon pa. This calls for a drink, love. Let's go? Faith, kakain ka na ba?
Sino kasabay mo? Yung mga friends ko na tiga-ibang course. Bakit? Pwede ba sumabay? Dali na. Kasi Nari. Bakit? Bawal? I'm actually okay with you joining us, pero kasi I have to ask my friends first if okay sa kanila. Tama, huwag naman. Hi, Faith! Hi, Nari. Sorry kahapon. Uy, no, it's okay. Hindi ka galit? Hindi, ano ka ba? Sige. Faith? Bilang pambawi sa pag-reject mo sa akin kahapon, ilibre mo naman ako. Bakit? Kasi di ba hindi niyo ako sinama sa lunch niyo kahapon? Nakakatampo. Ilibre mo na lang ako. Hindi ka galit pero nagtatampo ka. Sabi ko naman sa'yo, di ba, I have to ask my friends permission muna. Ayaw mo ako ilibre? Di naman sa ayaw, pero kasi I don't think we're close enough para ilibre kita. So ililibre mo lang isang tao kapag ka-close mo na. Hindi mo nga ako sinama kahapon. Ako na ngayon lumalapit para makipag-close sa'yo, tapos ngayon sasabihin mo, I'm sorry. Ewan ko sa'yo, choosy mo. Kakainis. Init na naman ang ulo mo, Nari. Ito kasing si Faith, damot. Yung pinakatahimik at pinakamabait na kablock natin? Madamot? Sigurado ko ba si Faith yan? Mabait? Hindi naman mabait yan eh. Lumabas na yung tunay niyang ugali. Bakit ano nangyari? Dalawa kasi yung nangyari. Una, gusto ko sumabay sa kanya kahapon sa lunch, pero kasama niya pala yung mga friends niya tiga-ibang course. Tapos syempre, nagtanong ako kung pwede ba sumama, ganun-ganun. Sabi ba naman, tatanungin niya muna yung mga friends niya kung pwede. Tapos ito pa, kanina lang to nangyari ha. Sabi ko, bilang pambawas sa ginawa niyang pag-reject sa akin kahapon, kailangan niya akong ilibre. Sabi ba naman, hindi kami ganun ka-close para ilibre niya ako? Pangit na ugali. Diba, nakakala talaga siya. No, Nari, sino ka ba para ilibre niya? Ano? Tama naman siya eh. Hindi kayo close para ilibre ka niya. Ang kapal naman ng mukha mo, te. Oo nga, hindi ka ba nakakaramdam ng hiya tapos ngayon kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo tungkol sa kanya? What about yung pagtanggi niya sa akin kahapon? Ay nako, hindi ka kilala ng mga friends niya. They have plans tapos bigla kang susulpot doon? O sige ganito, okay lang kay Faith na sumabay ka sa kanila. Pero hindi mo ba naisip na baka maging uncomfy yung mga friends ni Faith lalo na at hindi ka naman nila kilala? Kinakampihan niyo ba siya? Oo, Nari. Kasi sa ugali mo ngayon, ang pangit-pangit mo ka-banding. Hindi ka lang napagbigyan tapos sisiraan mo agad yung tao? But we're friends. Kaibigan mo nga kami. Kaibigan mo kami na hindi tinotolerate yung ganyang pag-uugali mo. Tara na nga. Ay nako. Hindi kapihan niyo siya. Pag-plastic niyo. Bonnie, break na kami. Ay we? Feeling ko the more na tumatagal yung relasyon namin, the more na lumulubog ako. Sana kasi ginrupong mo yung sarili mo into to, Danica. Tsaka simula na nagkahiwalay kami ng block, naramdaman ko na. Naramdaman mo na naiiwan ka niya. Oo. Di sana binilisan mo maglakad. Buisit siya, hindi niya na pala nakikita yung halaga mo. Lagyan na kaya kita ng price tag. Hindi ka talaga marunong mag-comfort, Bonnie. Kapag naman hindi ako nagsalita, sasabihin mo na magsalita ako, na magbigay ako ng opinion. Ngayon naman na binubuka ko yung bibig ko, naiirita ka. Ang pilosopo mo kasi. Never mind. Nakaka-stress naman kasi yung ex ko eh. Mag-iisang taon na nga kami, tapos ngayon pa siya nagloko. Ano gusto mo next year? Bonnie? Mababaw ba ako para magalit sa kanya kasi hindi ako yung sinakay niya sa passenger seat niya? Yung ka-blockmate niyang babae yung pinaupo niya ron. Tapos pinagbuksan niya pa ng pinto nung hinatid namin si ate girl. Himik mo yata, babe. Wow, babe na yung tawag mo sa akin. Kanina nung kasama natin yung blockmate mo, uy lang yung tawag mo sa akin na. Di ka na nahihiya? Ano pinagsasabi mo dyan? Parang hangin nga lang ako kanina sa kotse. Hindi niyo man ako pinapansin. Tapos enjoy na enjoy ka pang kausap siya. Hindi ka naman kasi makaka-relate sa amin. Bakit mo siya pinaupo sa passenger seat mo? Ako nga na girlfriend mo, never mo pinapaupo ron. Tapos ano yung sabi niya kanina? Oh my gosh, third time ko na makasakay dito sa kotse mo. It's so comfortable. Ano yun? Babe, she's the guest. Kailangan niya maramdaman na special siya. So, hindi ako special para sa'yo. You're a different case. Kaya rin pala pinagbuksan mo siya ng pinto kanina. Ano ba, Danica? Different case din ba yung nasa lunch date tayo tapos bigla mo siyang pinaupo tapos kayo na yung nagkwentuhan? This is nonsense. You like her, Lauren. May gusto ka sa blockmate mo. Gusto ko siya. Okay na? Tira, ulong Lauren. Ayun, yun yung nangyari. Alam mo kasi, Danica, minsan yung mga maliliit na bagay pa yung mas nakakasakit ng damdamin natin. Yung mga ginagawa ng mga partners natin sa ibang tao, yun pa yung gusto natin gawin nila sa atin.
Pagbuksan tayo ng pinto, offeran tayo ng jacket kasi nilalamig tayo, i-update tayo sa mga bagay na ginagawa nila, kwentuhan tayo ng mga random na bagay. Alam mo, lahat yan never niyang ginawa sa akin. Lahat yan ginawa niya sa ka-blockmate niya. Alam mong ayokong umiiyak ka sa harap ko kasi naiiyak din ako, pero pagbibigyan kita ngayon, Danica. Sige lang. Iiyak mo lang hanggang sa wala nang lumabas na luha. Ilabas mo lahat ng hinanakit mo. This will be a long process pero sinisiguro ko sa'yo, everything will be okay. Gigising ka na lang one day, hindi na masakit. Di mo na siya iniisip, di mo na siya kailangan, di mo na siya miss, hindi mo na siya mahal. Nawala ka ng pakialam sa mga bagay na konektado sa kanya. Take your time to process everything. Hindi mo kailangan mag-guilty kasi nag-break kayong dalawa. Hindi mo kailangan sisihin niya sarili mo kasi nagloko siya. No. Wala kang kasalanan, Danica, okay? Wala kang kasalanan. Anak nang lalo pa ako naiyak. Alam mo, Bonnie, ang pangit mo magseryoso. No? Lalo ko naiiyak. Just my 2 cents, pero sa sobrang dami ko sinabi, parang deserve ko ng 500. Wait lang. Joke lang, huy. Niloko ka na nga, papaloko ka pa sa akin. Ito na lang tandaan mo. Bestie, kapag kaya mo nang sumugal, tawagan mo ako, okay? Bakit? Para makapaglaro tayo ng pusoy. Bonnie! Oh, joke lang, joke lang. Unggoy-ungguyan na lang. Busy-busy yung magjowa ah. Ba't di niyo ako pinapansin ha? Mag-away ba kayo? Ano ba yan? Hide naman eh. Oh, pinapanood niyo to si Incorrectly Rose? Oo, bakit? May problema? Pinapanood ko rin to. Crush ko to eh. Hoy, crush ko rin yan no. Aba B, mas nauna ko naging crush yan. Naging crush mo lang naman siya kasi pinanood ko isang video niya sa'yo tapos the next scene, jowa mo na? Hoy, pumila ka. Hi Rose, ano ba talaga tayo? Kayong dalawang pumila. 2020 pa ako nanonood sa kanya. Shh, manahimik ka, usapang magjowa to. Kayong manahimik? Nanonood kayo ng mga videos niya pero alam niyo ba na nominated siya as Popular Creator of the Year sa TikTok? Ha? Nominated siya? Weh? Sabi ni, number -1 fan niya talaga ako. Oo nga, nominated siya. To vote, just go to her profile and click the link in her bio. Scroll kayo pababa hanggang sa makarating kayo sa Popular Creator of the Year. You can actually vote for her 15 times a day tapos share niyo na rin. Sabi rito, hanggang September 5 lang yung voting. Oh my gosh. O diba? Nagtatalo pa kayo. Ako talaga yung jowa ni Rose. Jowa kita? Oo. May jowa ako? Rose? Ano? Totoo ka? Hindi ba dapat? Thank you for sharing my nomination. Vote niyo ako ha. Kinindatan niya ako. Ako yung kinindatan niya, B. Kinindatan niya nga kayo. Ako naman yung mahal niya. Ang feeling niyo, tara na nga.